Halos isang buong taon na ang nakalipas mula nang ipagkatiwala sa akin ang titulong ito. At dahil nagtatapos na ang aking paglalakbay bilang Miss Philippines Earth, ang puso ko ay punong-puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa Miss Philippines Earth Organization sa tiwala at pagkakataong maging bahagi ng misyon na mahal natin. Ang pangangalaga sa ating kalikasan at ang pagbibigay ng boses sa ating mga advokasya. Maraming salamat din sa lahat ng naniwala, sumuporta at nagmahal sa akin. Kayo ang naging lakas ko sa bawat hakbang at dahil sa inyo, naging mas makabuluhan ang bawat pagkakataong maglingkod at gampanan ang tungkulin ko bilang reyna. Ang karanasang ito ay humubog sa akin hindi lamang bilang isang beauty queen, kundi bilang isang tao. Tinuruan akong maging mas matatag, mas mapagpakumbaba, at mas maniwala na ang tunay na korona ay ang kakayahang magbigay inspirasyon at maglingkod sa kapwa. Hindi dito nagtatapos ang aking misyon. Dadalhin ko ang mga aral, ang mga alaala, at ang pagmamahal na natanggap ko saan man ako dalhin ng buhay. Dahil sa muli, mananatili tayong boses ng kalikasan at lipunan, lagit-lagi para sa bayan. Maraming salamat sa pagmamahal. Maraming salamat, Pilipinas. So inyo pong napanood mga kapolitika itong si Joy Barcoma dahil binigyan po siya ng final walk dito sa programa ng unang hirit sa GMA Network dahil hindi nga po siya naimbitahan doon sa finale ng Miss Earth Philippines 2026 na ginanap nitong mga nakarang araw sa Maritbug, Bukidnon. So marami yung mga espekulasyon kung bakit hindi siya naimbitahan, which is napag-usapan na po natin doon sa ating mga naunang video. So itong si Joy Barcoma ay believe na hindi naman magtatapos doon kung hindi man siya naimbitahan sa Miss Earth Philippines. Hindi naman doon magtatapos at hindi siya mapapatahimik mga kapolitika yung kanyang boses, especially na siya ay minsan nag-viral yung kanyang mga video, yung kanyang mga opinion, yung kanyang mga point of view dito sa social media. So hindi lang ang Miss Earth Philippines ang platform para dito kay Joy Barcoma dahil kung hindi nagustuhan ng Miss Earth organization dito sa ating bansa yung mga pinanggagawa ni Joy Barcoma or yung kanyang mga opinion ay salungat sa kanilang mga ideolohiya, ay marahil yun talaga rin ang rason at paulit-ulit na po nating napag-usapan ito doon sa ating mga naunang video. So kung ayaw nila kay Joy Barcoma is hindi naman din ipipilit ni Joy Barcoma yung kanyang sarili doon sa Miss Earth at marami naman ang dito nga sinasakyan yung issue at pinaparampa itong si Joy Barcoma bilang kabahagi di umano ng kanyang final walk kahit hindi siya imbitado doon. So dahil nag-trending siya dito sa online or sa internet ng kanyang mga supporters nitong mga nakarang araw matapos yung nakakalungkot na balita ay marami rin po ang mga sumakay sa issue at ito nga naimbitahan siya dito sa unang hirit ng GMA Network. So the point is hindi magtatapos doon dahil hindi siya naimbitahan sa Miss Earth ay dapat nang malungkot at yun na talaga dahil marami naman pong paraan na tayo ay makapagboses kung ano yung ating gustong iparating sa mga tao, sa mamamayan, sa ating lipunan. Okay, so yun po ang aking opinion. At para naman po doon sa mga fans, sa mga supporters ni Joy Barcoma, isa na wag na lang po rin nating i-drag yung pangalan ng ibang tao, katulad na lang ni Emma Tiglao dahil wala naman siyang ginagawang masama. Okay, so hindi na nahimik siya at hindi niya deserve itong mga pambubuli at mga pangbabash, mga negativities dito sa mundo ng social media dahil as much as possible ay makikita natin na nilalayo ni Emma yung kanyang sarili sa usapin ng politika dahil nga mainit ngayon ang political division at political conflict dito sa ating bansa. So, wag nating idamay itong si Emma Tiglao sa toxicity ng mga ibang mga pageant supporters, ng mga supporters ni Joy Barcoma dahil wala pong kinalaman itong si Emma.
So ito po ay panawagan mga kapolitika dahil all throughout sa journey naman ni Emma Tiglao at ng ibang mga beauty queens dito sa ating bansa ay sinuportahan natin, sinundan po natin, sinubaybayan po natin ang kanilang mga journey. So wag nating i-bash yung ibang mga beauty queen na hindi dapat idamay dito sa mga ganitong usapin. At isa pa mga kapolitika, dapat din pong magpasalamat pa rin itong mga supporters ni Joy Barcoma dito sa Miss Earth Philippines dahil sa platform na ito, dahil sa beauty pageant competition na ito ay nakilala yung kanyang pangalan. Okay, so nagamit rin po niya ang Miss Earth Philippines para umingay yung kanyang pangalan, para sumikat siya at para makilala siya ng mga pageant supporters. So dapat na kahit ganun pa man yung nangyari, hindi man maganda yung naging ending, ay dapat maging grateful pa rin si Joy Barcoma at yung kanyang mga supporters dahil tingnan nyo naman na imbitahan siya sa iba't ibang mga show, sa iba't ibang mga programa dahil doon sa kanyang pagkapanalo sa Miss Earth Philippines kahit hindi man siya nanalo dito sa Miss Earth International. Okay, so dapat pa rin magpasalamat at maging grateful, which is yun nga ang naging hashtag ng finale ng Miss Earth dahil siguro ay may nakikita silang something na hindi nila nagustuhan. So respetuhin na lang po natin mga kapolitika, kung meron man pong contract itong si Joy ay dapat niya ring sinunod yun dahil kung nag-breach siya doon ay hindi na po kasalanan ng organization kung hindi siya inimbitahan. Okay, so at again, at sana po ay matapos na itong isyong ito at wag po tayong sobrang toxic naman dito sa social media dahil napaka-toxic na po ng politika sa ating bansa. Wag na po tayong magdagdag, okay? So yun po ang aking reaction. Ano po ang inyong masasabi mga kapolitika dito kung saan ay nadadamay na po ang ibang mga beauty queens dito sa isyong ito ni Joy Barcoma sa Miss Earth? Dapat bang madamay itong si Emma Tiglao sa isyong ito? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.